Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ika-apat na Misa de Gallio, ang ating narinig na kwento sa Ebanghelyo ay isa na namang pagbabalita ng anghel. Kahapon, pagbabalita ng anghel kay Jose ang ating narinig at pinagnilayan. Ngayon, pagbabalita ng anghel kay Zacarias. Si Zacarias ang asawa ni Elizabeth at ayon sa ating narinig, sila ay matagal nang humihiling ng anak. Nakiusap, nagdasal, nagsakripisyo para ipagkaloob ang kanilang panalangin. Pero mukhang hindi yata sila naririnig ng Diyos. Sa mahabang panahon ng kanilang pananalangin, para bang nanatiling bingi ang Diyos sa kanilang kahilingan. At nang dumating ang sagot, halos hindi na ito kapani-paniwala. Hindi na ito katanggap-tanggap. Matanda na kami at ang aking asawa'y baog, sabi ni Zacarias sa anghel. Papaano ako makasisiguro na mangyayari ang iyong sinasabi? Para sa anghel, ang mga salitang ito ni Zacarias ay mga salita ng pag-aalinlangan, pagdududa. Kaya ano ang sabi ng anghel? Ako, si Gabriel, sinugo ako ng Diyos sa iyo para ihatid ang mabuting balitang sinabi ko na nga. Dahil hindi ka naniwala, hindi ka muna makapagsasalita. Ika'y mapipipi at mabibingi hanggat hindi natutupad ang mga sinabi ko sa iyo. Itong mga salitang ito ng anghel ay pwedeng unawain bilang parusa. Pero sa katotohanan, hindi ito parusa. Ito ay pagkakataon na ibinibigay ng anghel kay Zacarias para manahimik at magnilay. Hindi mo nauunawaan ngayon ang nangyayari. Hindi mo halos mapaniwalaan ang magandang balitang hatid sa iyo ngayon. Mas makabubuti sa iyo ang manahimik, ang magnilay, at dalhin ang lahat ng iyan sa pananalangin. Ito ay napakalaking tulong para kay Zacarias. Kasi alam na alam niya sa kanyang sarili, sa mahabang panahon, siya'y nangarap, siya'y nakiusap upang magkaroon ng anak. At ngayong ibinibigay na ito sa kanya, siya naman ang parabang hindi handa. Para mapaghandaan mo itong napakalaking biyayang ito na binibigay ng Diyos sa iyo. Sa loob ng 9 na buwan, ika'y mananahimik. Para bang ang sinasabi ng anghel kay Zacarias, ikaw ay magre-retreat sa loob ng 9 na buwan. Para sa mga pamilyar, sa salitang retreat o recollection, ito kadalasan ang ginagawa sa panahon ng retreat. Pananahimik, pagninilay, pagdarasal. Umaasang sa panahon ng pananahimik, pagninilay at pagdarasal, maipapaunawa ng Diyos ang lahat. Kaya kinakailangan ang 9 na buwan
para kay Zacarias sa kanyang pananahimik at pagninilay. At nawa, umaasa ang Diyos sa kanyang pananahimik at pagninilay na ang lahat ay dadalhin niya sa panalangin. At kung susundan natin itong kwentong ito tungkol kay Zacarias, pagkatapos ng 9 na buwan ng kanyang pananahimik at pagninilay, makakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y muling makapagsasalita. Mangyayari lamang iyon ayon sa sinabi ng anghel kapag natupad na ang magandang balitang inihatid sa kanya. At iyon ang mangyayari, di po ba? Sa pagbibigay ng pangalan sa sanggol, doon makapagsasalita si Zacarias. At ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay mga salita ng papuri sa Diyos. Pupurihin niya ang Diyos ng Israel sapagkat napakalaking bagay ang ipinagkaloob sa kanya at sa kanyang asawang si Elizabeth. Kaya nga dito sa Ebanghelyo ngayon, nagbigay ng magandang salita si Elizabeth matapos na siya'y maglihi. Sabi ng Ebanghelyo, ang mga salitang binitiwan ni Elizabeth ay mga salita na nagsasabi, "Ngayoy nilingap ako ng Panginoon." Sa paglilihi ni Elizabeth, siya'y pinakinggan, siya'y itidaas ng Diyos sa kalagayan na napakahirap. Anong ibig sabihin? Dahil nga sa mahabang panahon na hindi nagkakaanak itong si Elizabeth, ang tingin sa kanya ng mga kasama niya, ng mga Hudyo, ay wala kang silbi. Para sa mga Hudyo, ikaw ay babae, at dahil babae ka, ang pinakamisyon mo sa buhay ay magsilang ng sanggol. At magiging napakapalad mong babae kapag ang isisilang mong sanggol ay lalaki. Kaya, sa loob ng mahabang panahon na hindi nagsisilang ng sanggol, itong si Elizabeth, siya'y pinag-uusapan, pinagchichismisan. Marahil, siguro, ang babaeng yan ay isinumpa. Napakasakit at napakatindi ng sitwasyon ng isang babaeng hindi nagsisilang para sa mga Hudyo. Kaya nga nung siya'y naglihi, sabi ni Elizabeth, "Ngayon ako'y itidaas ng Diyos mula sa abang kalagayan." Mga kapatid, ang ating mga pagninilay sa mga pagbasa ngayong panahon ng ating Misa de Gallio ay mga pagbasa tungkol sa mga taong simple, ordinaryo, hindi pinapansin, binabaliwala. Sila ay itataas ng Diyos. At sa pagtataas ng Diyos sa kanila, gagampanan nila ang mahalagang misyon sa kwento ng kaligtasan. At isa rito, si Elizabeth. Isa rito, si Zacarias. Kaya mga kapatid, ang Pasko ay pagbibigay ng Diyos ng pag-asa sa mga taong halos nawawalan na
ng pag-asa sa buhay. Ang Pasko ay malinaw na pagsasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Nandito ako, kasama kita, hindi kita pababayaan. Basta't manalig at magtiwala lamang tayo sa Kanya at mangyayari ang Kanyang kalooban. Hindi nawala ng pag-asa si Zacarias at si Elizabeth, bagamat matanda na, bagamat imposible talaga, ipinagkaloob ng Diyos sa kanila ang biyaya na matagal na nilang hinihingi. Hindi man agad naunawaan, pero nakatulong ang pananahimik, ang pagninilay, ang pagdarasal. Kaya dito tayo inaanyayahan ng kwentong ito ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sa mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay o hindi natin matanggap ang mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, baka naman ang kailangan manahimik, magnilay, magdasal. Amen.